our beloved Boss Mike Cervera. Grabe itong si Sara. Oo, grabe itong si Sara. Sabi ko nga sa inyo, itong si Sara ay piling na presidente siya. Piling niya ho, ay presidente na talaga siya. Kaya ngayon mga kababayan, eto na. Oo, eto. Napakinggan nyo na yata ito. Pakinggan nyo nga muna. Announcing President of the Republic of the Philippines. Pakinggan nyo maigi. Pakinggan nyo maigi to ha. Kaya ho nagagalit na yung mga Bisaya eh. Oo. Kaya nagagalit na ho yung mga Bisaya dito kay Sara dahil piling presidente na. Announcing President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte! Kita nyo? Kapal ng mukha ang putang ina. Ay. Tignan nyo mukha mga kababayan. Ang kapal ano? Napakakapal ng mukha nito talaga. Grabe. Oy, Sara, hulas na yung pinamparitoke mo. Grabe, o yun, pakinggan ho ninyo. Ang kapal ng mukha, tingnan nyo. Announcing President of the Republic of the Philippines, Nako. the Honorable Sara Z. Duterte! Kita nyo, president na raw siya. Diba? Ang kapal-kapal talaga ng mukha nito. Pakinggan pa nga natin isa pa. Announcing President of the Republic of the Philippines, Kita nyo. Honorable Sara Z. Duterte! Agraramante o kininana. Sobrang kapal ng mukha talaga. Feel na feel niya mga kababayan. Feel na feel niya yung pagiging presidente na tawag sa kanya. Hoy, putang ina mo. Puta, hindi ka magiging presidente sa tanang buhay mo, maniwala ka. Sabi nga nung kakilala natin, hindi na raw mangyayari na maging presidente pa yan. Hindi na ho mangyayari. Kasi magiging presidente, tulad na sinasabi ko sa inyo, magiging presidente lang to, siya pamamagitan ng pang-aagaw sa pwesto. Pero kung ang mangyayari ho, mga kababayan, yung tulad ng eleksyon, tulad ng dadaanin sa halalan, malabong mangyari. Ano asahan nyo rito? Mapapamura talaga kayo araw-araw. Kung eto magiging presidente, yung itsurang ito. Mga kababayan ko, manatili na tayo sa ibang bansa at mag-isa na lang niya. Sigurado mga kababayan, lalong ibabaon at mamamayagpag ang mga magnanakaw at ibabaon nito ang Pilipinas tulad ng ginawa ng tatay niya. Tignan niyo mga kababayan ko anong ginawa ng tatay niya. Nagnakaw ng nagnakaw. Yung yung kampanya niya sa droga, peke ho yun. Yung anti-drug campaign niya, peke ho yun mga kababayan. Mapapa-inang-ina kayo kapag naging presidente. Sigurado mga kababayan, sa Amerika na lang din ako maninirahan. Ibibenta ko na lahat yung aking mga ari-arian. Tapos sa ibang bansa na ako titira. Diba? Grabe to kapal ng mukha. Sabi ko sa inyo mga kababayan, itong mukha na to, itong mukha ni Sara na to, mga kababayan ko, ayan tingnan nyo, kapal ng mukha. Kanino ba naman magmamana yan? Di sa tatay niya. Si Amy, makapal din ang mukha, Ito, bagay silang magsamang dalawa. Minsan, nagdududa na nga ako Hindi kaya mga kababayan, si Amy,
at saka etong si Sara magsyota? Hindi kaya? Hindi kaya nagki-KFC silang dalawa? Kasi mga kababayan, sabi nga sa kasabihan, ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Kahit si Manong Bongbong, hahamakin ni Baba. Masunod lang mang eh. Di ba? Di ba napapabalita nga na tibuli ito? Na pwede sa lalaki, pwede sa babae. Di ba? Mukhang matakaw sa puda ito. Di kaya? Mukha lang naman, mukhang matakaw sa puda eh. Grabe. Di ba nung araw meron tayong na balita na merong Marines, US Marines, ang pinakasalan daw ni Sara. Hindi kaya si Amy ang dahilan ng paghihiwalay nila? Hindi kaya? Grabing kapal ng mukha no? Ay, nako. Sara, sa totoo lang, wala ka naman ng pag-asa. Baka pwede, sumuko ka na. Kasi mga kababayan, kung pag-uusapan, panalo, wala namang panalo ng mga Duterte eh. Talo na ho sila. Mula nang makulong si Kibuloy, si Digong, talo na sila. Kumbaga sa mga kababayan, etong ginagawa nila. Paghihiganti na lang eh. Sinasaalang-alang nila yung kapakanan ng mamamayan. Baka akala nila, ganito kabobo si Sara. Baka akala niya, yung pagganti niya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagkakakulong ni Digong at saka ni Kibuloy, makakabuti yun. Yung gantihan, Hindi ho. Kapag bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, taong bayan ang maaapektuhan. Kaya nga ho, bobo, hindi niya alam yan. Nakuha mo ninyo. Kaya nga ho, bobo tawag ko rito eh. Kasi hindi niya alam na ang bumabagsak at naaapektuhan taong bayan. Siya ginagawa nilang paghihigante. Paghihiganti na lang po ito. Kung ang pag-uusapan panalo, wala naman ng panalo sila. Talo na sila. Mula pa noong makulong si Digong. Mula noong si Digong ay nakulong sa dahig. Kaya wag na natin pag-usapan kung panalo, wala na ho. Talo na silang malala. Wala na hong panalo ito. Kahit na hong magtutuwad pa si Sara. Oo, kahit maghubot-hubad yan, tumakbo dun sa luneta, panoorin ng mga INC habang tumatakbo siya, wala na. Hindi naman nanalo kailanman. Di ba? Ulitin ko lang, kahit po ito, maghubad, hubot-hubad, magtatakbo doon sa harap ni Jose Rizal, sa luneta, kahit pa ho nanonood ang mga INC, KOGC, at taga-GIL, wala na. Osla na. Hindi na magiging presidente siya. Itaga nyo yan sa ulo ni Bato. Ito pa. Speaking of Bato, di ba may petisyon sila? Silang dalawa ni Digong? May petisyon sila sa Korte Suprema. Ayun, tinabla. Tablado. Kita nyo, yan nga yung sinasabi ko sa inyo Wala na olats na to. Oo. Yung mga ginagawa nilang yung pasakit, akala nila ang napapasakitan nila si Pangulo. Hindi po. Ang taong bayan ang nagsasakripisyo na hindi alam neto. Kasi nga bobo. Diba? O yung kasama, si Amy, boba. Baba pala, baba. Talo na sila. Our beloved Boss Mike,